Isang pirma lang at sa atin na ang lahat. Itatapon natin si Tala, na parang basurang walang silbi. Sa gitna ng gabi ng kanilang kasal habang suot pa ang puting belo narinig ni Tala, ang boses ng kanyang asawang si Leandro. Hindi pagmamahal, kundi kamatayan ng kanyang dangal, ang pinaplano nito kasama ang kanyang kabit. Magsisimula na ang gantihan. Sino ang tunay na mabaliw? Sino ang mananatiling nakatayo? Walang kwentang asawa si Tala Leandro. Isang pirma na lang sa Special Power of Attorney na yanat sa atin na ang lahat ng lupain ng mga Villacorta. Pagkatapos itapon mo na ang babaeng yan sa mental institution kung saan siya nararapat. Ang boses na iyon ni Doña Corazon ay tumagos sa makapal na pinto ng silid-bihisan kasing talim ng isang mitsa na handang sumabog. Sumunod ang isang pamilyar na tawa, isang tawang dati ay nagpapabilis sa tibay ng puso ni Tala, ngunit ngayon ay nagpapatigil sa daloy ng kanyang dugo. Don't worry ma, konting tiis na lang. I'll make sure she signs it tomorrow. Pagod na rin akong magpanggap na mahal ang isang ulilang tulad niya, na walang ibang alam gawin kundi ang magmukmok. I deserve better. We deserve this, hacienda. Sagot ni Leandro. Ang boses ay puno ng puot na itinatago sa likod ng bawat halik na ibinigay nito sa kanya kanina sa harap ng altar. Sa labas ng pinto, nakatayo si Maristela Tala Villacorta, suot pa ang kanyang mamahaling wedding gown na gawa sa pinakamahusay na lace. Ang puting tela ay tila naging isang malamig na sapot na sumasakal sa kanya. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang antigong gintong locket, ang huling pamana ng kanyang yumaong ama. Bumalik siya sa silid upang sorpresa sa sana si Leandro at ibigay ang locket na ito bilang simbolo ng kanyang buong pagtitiwala. Ngunit ang tanging bumati sa kanya ay ang malupit na katotohanan. Ang halimuyak ng mamahaling mga bulaklak sa paligid ay biglang napalitan ng amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Ang bawat salitang narinig niya ay tila mga karayom na isa-isang bumaon sa kanyang puso, dahan-dahan ngunit malalim. Hindi siya sumigaw. Hindi rin siya humagulgol. Ang kanyang lalamunan ay tila binarahan ng tuyong buhangin at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa kawalan habang ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo habang ang kanyang palad ay kusang kumuyom dahilan upang bumaon ang matutulis na gilid ng gintong locket sa kanyang balat. Ngunit ang hapdi ng sugat sa kanyang kamay ay wala pang 1% ng sakit na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat pangako ng pag-ibig, ang bawat I love you ni Leandro sa loob ng 2 taon ay mga dumi lamang pala na ginamit upang tabunan ng isang madilim na hukay. And Nerissa, how about her pan? Tanong muli ni Corazon, ang kanyang boses ay may halong panunuya. Nakahanda na ang lahat ma. Nerissa is waiting for me in the guest room. After this party, doon ako tutulog sa kanya. Hayaan mo ang tangang si Tala na mag-isa sa master bedroom. Let her dream of a happy marriage while we plan her downfall. Sagot ni Leandro na may kasamang malutong na halakhak. Ang marangyang selebrasyon sa labas, ang tugtog ng biolin at ang masayang tawanan ng mga bisitang kumakain ng pinakamasarap na pagkaing mula sa ani ng Hacienda Villacorta. Lahat ng iyon ay naging isang malupit na biro. Ang lupang dinilig ng pawis at dugo ng kanyang ama ay balak na nakawin ng mga taong itinuring niyang pamilya. Dahan-dahang umatras si Tala, ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Hindi siya gumawa ng anumang ingay. Ang tunog ng kanyang marangyang gown na sumasayad sa sahig ay tila bulong ng isang naghihingalong alaala. Tumigil siya sa dulo ng madilim na pasilyo kung saan ang anino ng malalaking puno ng tubuhan sa labas ay tila mga higanting nagmamasid sa kanyang pagdurusa. Tumingala siya sa langit ngunit wala siyang nakitang bituin. Tanging ang sarili niyang refleksyon sa madilim na bintana ang kanyang nakita. Isang babaeng nakaputi mukhang reyna sa labas, ngunit isang bangkay na naglalakad sa loob. Hanggang kailan mo kayang lunukin ang tamis na may kasamang lason? Talaga ano katagal bago mo mapagtanto na ang bahay na itinuturing mong silungan ay isa palang bilangguan, na ang mga pader ay gawa sa kasinungalingan. Nanatili siyang nakatayo sa dilim mag-isa at wasak habang ang boses ni Leandro ay muling umalingaw-ngaw mula sa silid. Tinatawag ang kanyang pangalan sa pinakamatamis na tono na tila ba walang nangyari. Sweetheart, Tala, nasaan ka na? Hinahanap ka na ng mga investors sa labas. Pumikit ng mariin si Tala. Sa muli niyang pagmulat, ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang mapait
at matalim na liwanag. Uminom ka na ng gamot mo, Tala. Ayaw nating lumala ang pagiging makalimutin mo lalo na't kailangan mong maging maayos para sa management ng hasyenda. Ang boses ni Leandro ay kasing tamis ng asukal, ngunit para kay Tala, bawat salita nito ay tila isang patak ng asidong humuhugas sa kanyang pagkatao. Nakaupo sila sa hapagkainan ng sumunod na umaga, kung saan ang sikat ng araw ay pilit na nagbibigay ng liwanag sa marangyang silid, ngunit para kay Tala ang paligid ay nananatiling nababalot ng makapal na hamog ng pagtataksil. Inilapag ni Leandro ang isang maliit na puting tableta sa tabi ng kanyang kape. Ang mga mata nito ay puno ng mapagkunwaring pag-aalala, ang uri ng tingin na magpapaniwala sa kahit na sinong hindi nakakaalam ng katotohanan na siya ang pinakamapagmahal na asawa sa mundo. You look pale, hiha, pagpapatuloy ni Doña Corazon, habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang tsokolate. Ang kanyang mga daliri ay may hawak na rosaryo, isang kabalintunaan sa mga salitang binitawan nito kagabi. Kailangan mong makinig kay Leandro. He knows what's best for you. Simula nang mamatay ang papa mo, napapansin naming madalas kang maging balisa. It's for your own good. Tiningnan ni Tala ang tableta. Isang maliit na bagay, ngunit alam niyang ito ang tanikalang gagamitin nila upang igapos ang kanyang isipan. Nararamdaman niya ang matinding pagnanais na isaboy ang mainit na kape sa mukha ng kanyang biyenan na sumigaw at sabihing narinig niya ang lahat. Ngunit ang alaala ng turo ng kanyang ama ay muling umalingaw-ngaw sa pagtatanim ng tubo. Tala, kailangan ng mahabang pasensya bago mo malasahan ang tamis ng ani. Thank you, Leandro. I'm just tired from the wedding. Mahinahon niyang sagot. Ang kanyang boses ay hindi nanginig kahit na ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay sumisigaw sa galit. Dahan-dahan niyang kinuha ang gamot at itinapat sa kanyang bibig, ngunit sa isang mabilis at sanay na pagkilos, itinago niya ito sa ilalim ng kanyang dila habang kunwaring lumulunok ng tubig. Ang bawat paglunok ay tila isang sakripisyo, isang panunumpa na hinding-hindi siya magiging biktima sa sarili niyang pamamahay. Good girl, nakanggiting sabi ni Leandro, sabay haplos sa kanyang buhok. Ang haplos na iyon ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod, tila isang ahas na dahan-dahang pumupulupot sa kanyang leeg. Maya-maya pa ay pumasok si Sisa, ang isa sa mga katulong na may dalang mga dokumento. Ma'am Tala, ito po yung listahan ng mga payroll para sa mga sakada na hinihingi nyo kahapon. Kumunot ang noo ni Leandro at mabilis na kinuha ang folder bago pa man ito maabot ni Tala. Wait, Sisa, hindi ba't sabi ko sa'yo ako na ang titingin niyan? Tala is not feeling well. In fact, she told me last night na nakalimutan na niya kung nasaan ang mga susi ng vault. Napaangat ang tingin ni Tala. Wait, Leandro, I didn't say that. See, eto na naman tayo, sweetheart. Putol ni Leandro na may kasamang malungkot na buntong hininga sapat na para marinig ng mga katulong sa paligid. Kakausap lang natin tungkol doon bago tayo bumaba. Don't stress yourself. Sisa, dalhin mo na yan sa study room ko. Masyado nang pagod ang isip ni ma'am nyo. Napayuko si Sisa at mabilis na sumunod. Napansin ni Tala ang palitan ng makahulugang tingin ni Leandro at Corazon. Ito na ang simula. Dahan-dahan nilang binubura ang kanyang kredibilidad, ginagawa siyang anino sa sarili niyang hasyenda, habang unti-unting nilalason ang paningin ng mga tao sa kanya. Pagkatapos ng almusal, nagkunwari si Tala na magpapahinga sa hardin. Habang naglalakad, dumaan siya sa likod ng bahay kung saan itinatapon ang mga basura mula sa kusina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Nang masiguro niyang walang nakatingin, yumuko siya at hinalughog ang isa sa mga itim na supot na alam niyang galing sa silid ni Leandro. Doon sa ilalim ng mga itinapong tissue at papel, nahanap niya ang isang maliit walang lamang bote ng gamot. Ang label ay punit-punit na, ngunit malinaw pa ring mababasa ang pangalan ng gamot, diazepam. Hindi ito bitamina. Ito ay isang sedative, isang gamot na nakakapagdulot ng pagkalito, antok at pagkawala ng memorya kung laging gagamitin. Naramdaman ni Tala ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Hindi lamang nila nais kunin ang kanyang yaman. Nais nilang sirain ang kanyang katinuan hanggang sa wala nang maniwala sa kahit anong sabihin niya. Ang gintong locket na nakatago sa kanyang bulsa ay tila nagiinit, nagbibigay ng lakas sa gitna ng kanyang panginginig. Ibinalik niya ang bote at tumayo ng tuwid. Ang ihip ng hangin mula sa tubuhan ay nagdala ng amoy ng lupa at hamog, tila isang bulong mula sa kanyang ama
na huwag susuko. Habang naglalakad pabalik sa mansyon, nakita niya si Leandro sa balkonahe, may hawak na telepono at tumatawa. Alam niyang si Nerissa ang kausap nito. Alam niyang pinagtatawanan nila ang baliw na asawa na madali nilang nauuto. Ngunit habang nakatingin si Tala sa asawa, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Hindi siya iinom ng lason. Hindi siya mawawala sa sarili. At pagdating ng tamang panahon, sisiguraduhin niyang ang bawat patak ng pait na ibinibigay nila sa kanya ay babalik sa kanila ng 100 ulit. Pumasok siya sa loob at hinarap ang asawa na may isang matamis, ngunit hungkag ng ngiti. Leandro darling, parang medyo nahihilo ako. Siguro tama ka, kailangan ko ngang magpahinga ng mas madalas. That's my girl, sagot ni Leandro. Hindi napapansin ang talim na nagtatago sa likod ng mga mata ni Tala. Sa sandaling iyon, ang kanyang cellphone sa loob ng silid ay biglang umilaw. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang pumasok at ang mga salitang naroon ay tila isang liyab sa gitna ng kadiliman. Hindi ka nag-iisa, Tala. Alam ko ang ginagawa nila. Baka naman kaya hindi ka pa nabubuntis. Tala, ay dahil pinarurusahan ka ng langit. 1 taon na kayong kasal ni Leandro, pero tuyot pa rin ang sinapupunan mo. Isang kahihiyan para sa pamilya Alvarado ang magkaroon ng manugang na baog. Ang payag mga salitang iyon ni Doña Corazon ay humiwa sa hangin ng kanilang salas kasing pait, ng apdong ibinubuhos sa isang sugat na hindi pa naghihilom. Nakatayo si Tala sa tapat ng matandang babae, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa na siya mismo ang nagtimpla para dito. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nanginig, ang init ng porselana ay tila naging apoy na gustong kumawala, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa loob ng 1 taon, si Tala ang naging perpektong manugang. Siya ang nag-aayos ng mga gamot ni Corazon, siya ang nagbabantay sa bawat pangangailangan ng mansyon, at siya ang nagbibigay ng lahat ng kanyang kinikita mula sa hasyenda para sa luho ng pamilyang ito. Ngunit para sa babaeng nasa harap niya siya, ay isa lamang kasangkapan na nabigong magbigay ng tagapagmana. Naramdaman ni Tala ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat hininga ay tila isang pakikibaka laban sa lason ng kahihiyan na pilit na ipinapalamon sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig, pinapanood ang sariling anino, na tila unti-unting nilalamon ng dilim ng mansyong ito. Saan napunta ang katarungan? Bakit ang taong pinagsisilbihan niya ng buong puso ang siya pang humuhukay ng kanyang libingan? I'm sorry, Mama. We're trying our best, Maha. Mahinahon niyang sagot, kahit na ang totoo ay alam niyang hindi siya kailanman mabubuntis dahil halos hindi na siya tinatabihan ni Leandro sa gabi, isang katotohanang alam din ni Corazon, ngunit mas pinipiling ibintang sa kanya. Best is not enough, Tala. Sa tingin mo ba matutuwa ang papa mo sa kinalalagyan mo ngayon? Baka pati siya sa kabilang buhay ay ikinahihiya ang kawalan mo ng silbi bilang asawa. Patuloy ni Corazon habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mamahaling rosaryo na nakasabit sa kanyang leeg. Ang pagbanggit sa kanyang ama ang naging mitya ng isang apoy na matagal nang kinikimkim ni Tala. Ang sakit ay naging puot at ang puot ay naging isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya si Corazon, ang banal na mukha na nagtatago ng isang demonyo sa loob. Maya-maya pa dinala ni Corazon ang usapan sa kanilang pang-araw-araw na debosyon. Halika rito, lumuhod ka sa tabi ko, magdasal tayo sa Birhen para linisin ang marumi mong pag-iisip at buksan ang sinapupunan mo. Lumuhod si Tala sa malamig na sahig ng kanilang oratoryo habang naririnig niya ang mabilis at tila walang kaluluwang pagbigkas ni Corazon ng Aba Ginoong Maria. Napansin ni Tala ang isang bagay na nakasabit sa sinturon ng saya ng matanda. Ang kumpol ng mga susi ng mansyon, kabilang na ang susi sa opisina ni Leandro na laging nakakandado. Ito ang kanyang pagkakataon. Sa gitna ng dasal, habang nakapikit ang mga mata ni Corazon sa pagpapakitang tao, dahan-dahang iniabot ni Tala ang kanyang kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tunog na maaaring makagising sa matanda. Nang maramdaman ng kanyang mga daliri ang malamig na bakal ng susi, dahan-dahan niya itong tinanggal mula sa pagkakasabit ng hindi gumagawa ng anumang ingay. Isang matalim na amen ang bumitaw sa bibig ni Corazon, hudyat ng pagtatapos ng kanilang dasal. Sana ay nakinig ang langit sa iyo, Talay. Ani Corazon habang tumatayo, hindi napapansin ang nawawalang piraso sa kanyang kumpol ng susi. Sana nga po, Mamad Pom,
Bulong ni Tala habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang palad sa loob ng kanyang bulsa. Sa sandaling iyon, hindi ang pagnanakaw ng susi, kundi ang pag-aayos niya sa nalaglag na alampay ni Corazon, isang huling kilos ng pagpapakitang tao ng isang mabuting manugang bago niya tuluyang simulan ang kanyang paghihiganti. Pagbalik ni Tala sa kanyang silid, ang kanyang cellphone na nakatago sa ilalim ng unan ay biglang nag-vibrate. Hindi text message ang dumating kundi isang tawag mula sa isang unknown number. Nanginginig ang kanyang kamay nang sagutin niya ito. "Hello?" Isang malalim at pamilyar na boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. "Tala, huwag kang iinom ng kahit na ano sa bahay na yan. Ngayong gabi may kukuha sa'yo sa likod ng tubuhan. May kailangan kang malaman tungkol sa huling sandali ng papa mo." Bago pa makasagot si Tala, namatay na ang linya. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang ang malamig na hangin mula sa bintana ay nagdadala ng amoy ng nasusunog na tuyong dahon ng tubo. Sino ang lalaking ito? At anong katotohanan ang mas malupit pa sa lason na kasalukuyang pumapatay sa kanya? Ang bulong ng hangin sa gitna ng malawak na tubuhan ng Hacienda Villacorta ay tila mga boses ng mga ninunong naghahanap ng katarungan. Sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang matatayog na puno ng tubo ay nagmistulang mga higanting pader na kumukulong kay Tala habang mabilis siyang naglalakad. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa basang lupa. Bawat kaluskos ng mga tuyong dahon ay nagpapatalon sa kanyang puso, ngunit ang takot sa kanyang dibdib ay mas maliit kumpara sa pag-asang mahanap ang katotohanan. Iniwan niya ang mansyon nang walang sapin sa paa upang hindi makagawa ng anumang ingay sa sahig na gawa sa Nara. Iniwasan niya ang mga anino ni Leandro at Sisa at tinahak ang landas na tanging siya at ang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Sa dulo ng hilera ng mga tubo, malapit sa isang lumang bodega, isang figura ng lalaki ang dahan-dahang lumitaw mula sa dilim. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa kanyang puting buhok at sa mga kamay na kasing gasgas ng balat ng puno. Mang Tino, bulong ni Tala, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at pananabik. Si Mang Tino ang pinakamatapat na tauhan ng kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano kilalanin ang tamis ng tubo sa pamamagitan lamang ng amoy nito. Ngunit pagkatapos ng libing ng kanyang ama, bigla itong tinanggal ni Leandro sa trabaho at pinagbawalang lumapit sa mansyon. "Hiha!" Ang paus na boses ni Mang Tino ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nanunuot na ginaw. "Akala ko ay hindi ka na darating. Mapanganib ang ginagawa mo, Tala. Kung malalaman ni Leandro na narito ka." "Kailangan kong malaman, Mang Tino. Ang sabi mo sa telepono, ang papa. Anong nangyari sa kanya?" Huminga ng malalim ang matanda, ang kanyang mga mata ay naging malungkot habang nakatingin sa malayo sa direksyon ng mansyon na tila isang malaking halimaw sa dilim. "Hindi inatake sa puso ang Don Tala. Malakas ang papa mo. Noong gabing iyon, bago siya matagpo ang walang buhay sa kanyang opisina, may nakita akong pumasok. Hindi ito estranghero. Kilala ko ang tindig niya, ang paraan ng kanyang paglalakad." Napahawak si Tala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaguho sa kanyang mundo. "Sino, Mang Tino, sabihin niyo sa akin?" "Si Leandro," tipid na sagot ng matanda. "Nakita ko siyang lumabas ng opisina nagmamadali at may hawak na maliit na hiringgilya at hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang kanyang ina, si Doña Corazon, na tila may itinatago sa loob ng kanyang alampay. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko na lang ang sigaw ng mga katulong. Wala na ang Don. Ang mundo ni Tala ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang lason na ibinibigay sa kanya ni Leandro ay hindi pala bago. Ito ang parehong paraan na ginamit nila upang tapusin ang buhay ng kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Ang hasyenda na ito, ang lupang ito na mahal ng kanyang ama, ay diniligan na pala ng dugo ng isang Villacorta bago pa man ito tuluyang masakop ng mga Alvarado. Yumuko si Tala at hinawakan ang lupa. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa madilim at malamig na putik. Ang pakiramdam ng koneksyon sa lupang ito na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas. Naramdaman niya ang init ng lupa, tila ba ang kaluluwa ng kanyang ama ay naroon, binubulungan siya na tumayo ng tuwid at lumaban. "Huwag kang mag-alala, Mang Tino. Hindi sila magtatagumpay.
Sabi ni Tala ang kanyang boses ay wala ng bakas ng takot, tanging isang malamig na determinasyon na mas matigas pa sa bakal. Ngunit bago pa makasagot ang matanda, isang matalim na liwanag mula sa isang flashlight ang biglang tumama sa kanilang direksyon mula sa balkonahe ng mansyon. Mula sa malayo nakatayo ang isang figura ng lalaki. Kahit na madilim, kilala ni Tala ang aninong iyon. Ang tindig na iyon, ang paraan ng paghawak nito sa rehas ng balkonahe ito, ay si Leandro. Nanatiling nakatitig si Leandro sa direksyon ng tubuhan, tila ba nararamdaman niya ang presensya ni Tala sa gitna ng kadiliman. Ang liwanag ng flashlight ay dahan-dahang gumalaw, sinusuyod ang bawat sulok ng mga tubo, palapit ng palapit sa kinaroroonan nila. "Tumakbo ka na, Tala!" Ngayon na po, bulong ni Mang Tino. Mabilis na tumalikod si Tala at sumuot sa pagitan ng matatayog na tubo. Ang kanyang hininga ay naghahabol habang ang liwanag ay tila isang mata ng halimaw na sumusunod sa kanya. Ngunit sa kanyang isipan, isa lamang ang malinaw. Alam na ni Leandro na may alam siya. At mula sa gabing ito, ang laro ng pagpapanggap ay magiging isang digmaan para sa kanyang buhay. Pirmahan mo na ito, Tala. Para ito sa ikabubuti ng hasyenda. Ayaw mo naman sigurong mabaon sa utang ang mga Villacorta dahil lang sa pagiging matigas ng ulo mo, di ba? Ang boses ni Leandro ay kasing lamig ng asero malayo sa mabulaklak na pananalitang ginamit niya noong gabi ng kanilang kasal. Inilapag niya ang special power of attorney sa ibabaw ng vanity table ni Tala, sa tabi ng kanyang mga pampaganda at ng isang florera ng lantang mga rosas. Ang bawat salita niya ay tila isang utos na nakabalat kayo bilang pakiusap, isang huling hakbang upang tuluyang tadtarin ang natitirang kalayaan ng kanyang asawa. Nakatitig si Tala sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang masayahing tagapagmana ng Hacienda Villacorta. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang tuyong balon at ang kanyang balat ay kasing puti ng papel. Habang dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok, naramdaman niya ang isang pamilyar na kurot sa kanyang anit. Pagbaba ng suklay, isang malaking kumpol ng buhok ang sumama rito. Nanlamig ang buong katawan ni Tala. Ang lason ng mga tabletang pilit na ipinapainom sa kanya ay unti-unti nang kinakain ang kanyang katawan mula sa loob. Tumingala siya at nakita sa salamin ang anino ni Leandro sa kanyang likuran, nakatayo ng tuwid, tila isang rehas na bakal na kumukulong sa kanya sa sarili niyang silid. "Leandro, nahihilo ako. Hindi ko kayang basahin ang mga dokumentong yan ngayon." Mahina niyang sagot, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan mo na itong pirmahan, Tala. You are sick. You are not yourself lately. Hayaan mong ako na ang mamahala sa lahat para makapagpahinga ka na ng tuluyan. Ani Leandro sabay lapit sa kanya. Inilagay nito ang kanyang mga kamay sa balikat ni Tala, isang haplos na tila lason na humahalo sa kanyang balat. Bago pa man makasagot si Tala, bumukas ang pinto at pumasok si Nerissa. Suot nito ang isang pulang damit na kasing tingkad ng dugo, at ang kanyang bango, ang paboritong pabango ni Leandro, ay agad na sumakop sa silid. "Oh, Tala Hija, look at you," ani Nerissa sa tono ng mapagkunwaring pag-aalala, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa habang nakatingin sa kumpol ng buhok sa vanity table. "Nandito ako para dalhan ka ng mga sariwang prutas. Kailangan mo ng nutrisyon dahil tila nauubos na ang ganda mo." Ang maging kaibigan na papel na ginagampanan ni Nerissa ay ang pinakamatinding insulto para kay Tala. Alam niyang sa gabing ito, pagkatapos siyang painumin ng gamot si Nerissa, ang hihiga sa tabi ni Leandro habang siya ay unti-unting namamatay sa kabilang silid. Ang bawat ngiti ni Nerissa ay tila isang saksak ng kutsilyo sa kanyang dangal. "Thank Neo," Nerissa, pilit na sabi ni Tala. Sa isang biglang pagkilos, tumayo siya, ngunit ang paligid ay biglang umikot. Ang mga dingding ng silid ay tila naging mga alon na humihigop sa kanya sa ilalim ng dagat. Talat sigaw ni Leandro. Ngunit bago pa man siya maabutan, ay sadyang ibinagsak ni Tala ang kanyang sarili sa sahig. Isang marahas na pagbagsak sapat na upang maging dahilan ng kaguluhan. Sa kanyang pagbagsak, palihim niyang isiniksik ang dokumento sa ilalim ng mabigat na aparador gamit ang kanyang paa, isang desperadong hakbang upang hindi ito mapirmahan sa gabing iyon. "Diyos ko, Leandro." Tumatawag na ang mga investors, kailangan na ang pirma niya. Narinig niyang bulong ni Nerissa sa gitna ng kanyang pagkawala ng malay. "Dalhin natin siya sa kama, Corazon. Tawagin mo ang doktor," bulyaw ni Leandro. Habang buhat-buhat siya ni Leandro, nanatiling nakapikit si Tala.
Nararamdaman niya ang init ng katawan ng asawa, ang parehong katawan na pumatay sa kanyang ama at ngayon ay pumapatay sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kanyang mga nakapikit na mata isang alaala, ang sumagi sa kanya ang mukha ni Mang Tino at ang lihim na mensahe sa kanyang telepono. Nang mailapag na siya sa kama at lumabas na ang lahat upang kumuha ng gamit, dahan-dahang idinilat ni Tala ang kanyang mga mata. Ang silid ay tahimik, tanging ang tunog ng ulan sa labas ang naririnig. Sinubukan niyang bumangon nang may nakita siyang isang bagay na hindi dapat naroroon. Sa sahig malapit sa paanan ng kama ay may nakalabas na isang maliit na piraso ng papel mula sa bulsa ng jacket ni Leandro na naiwan sa upuan. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ito ay isang resibo ng isang real estate agency. Ang petsa ay bukas. At ang nakasulat na paksa ay initial deposit for the sale of Hacienda Villacorta, Foreign Development Group. Nanigas ang buong pagkatao ni Tala. Bukas. Ibebenta na nila ang lahat bukas. Wala na siyang panahon. Kailangan niyang makawala sa mansyong ito bago sumikat ang araw o tuluyan ng magiging abo ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Ngunit nang akmang tatayo siya, narinig niya ang pagpihit ng doorknob. Mabilis siyang bumalik sa pagkakahiga at nagkunwaring tulog. Pumasok si Leandro hindi para tingnan ang kanyang kalagayan, kundi para hanapin ang dokumentong SPA na nawawala sa vanity table. Nasaan na yun? Bulong ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng galit at pagtataka. Nagsimula siyang maghalughog sa silid, bawat drawer ay binubuksan ng marahas. Papalapit siya ng papalapit sa aparador, kung saan itinago ni Tala ang papel. Tumigil ang tibok ng puso ni Tala nang marinig niyang lumuhod si Leandro sa sahig. Ang kamay nito ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng aparador. Leandro, ano ba ang ginagawa mo riyan sa sahig? Kanina ka pa hinihintay ni Nerissa sa baba. Malamig na ang kape niyo. Ang boses ni Doña Corazon mula sa labas ng pinto ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit para iligtas si Tala sa bingit ng kapahamakan. Tumigil ang kamay ni Leandro na ilang pulgada na lamang ang layo mula sa dokumentong SPA na nakatago sa ilalim ng aparador. Bumuntong hininga ito ng malalim, isang tunog ng matinding pagkadismaya na nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Tala habang nakahiga ito at nagkukunwaring tulog. Sandali lang ma, may hinahanap lang ako, asik ni Leandro habang tumatayo. Pinagpagan nito ang kanyang tuhod at muling tiningnan ang kama kung nasaan si Tala. Pagkaraan ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, narinig ni Tala ang mabibigat na yabag ni Leandro palabas ng silid at ang marahas na pagpihit ng kandado mula sa labas. Ikinulong nila siya. Agad na dumilat si Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Alam niyang wala na siyang oras. Sa loob ng ilang oras sisikat ang araw at mawawala na sa kanya ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Sa gitna ng dilim, gumapang siya patungo sa aparador at mabilis na kinuha ang dokumento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay mas matalas pa sa kutsilyo. Kinuha niya ang isang lumang kapote at ang kanyang cellphone. Sa pamamagitan ng bintana ng kanyang banyo, na may maliit na daanan patungo sa bubong ng garahe, dahan-dahan siyang lumabas. Ang ulan ay malakas na bumubuhos, ang bawat patak nito ay tila sumasampal sa kanyang mukha, ngunit mas gusto na niya ang lamig ng ulan kaysa sa init ng impyernong kanyang kinalalagyan. Makalipas ang isang oras, nakarating si Tala sa isang lumang simbahan sa gilid ng bayan. Doon sa gitna ng mga bangkong gawa sa luma at mabangong kahoy, naghihintay ang isang babaeng nakasuot ng dekalidad na Amerikana. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at talino. Ito ay si Attorney Candela Reyes, ang kaisa-isang tao na hindi nagawang bilhin ni Leandro. "You're late, Tala, and you're soaking wet," ani Candela habang mabilis na binubuksan ang kanyang briefcase. Inabutan niya si Tala ng isang malinis at tuyong panyo, isang maliit na kilos ng kabutihan na nagpaiyak ng bahagya sa dalaga. Ang maramdaman na sa gitna ng lahat ng pagtataksil, mayroon pa ring isang taong handang humawak sa kanyang kamay nang walang hinihinging kapalit. Ito ang mga dokumento, Candela. Balak nilang ibenta ang hacienda bukas sa isang foreign group, hingal na sabi ni Tala habang inilalatag ang SPA at ang resibong nakuha niya. Mabilis na binasa ni Candela ang mga papel sa ilalim ng malamlam na liwanag ng kandila sa altar. Ang kanyang noo ay lalong kumunot at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang binabasa ang bawat linya. Hindi lang ito basta benta, Tala. This is a total wipeout.
Ginamit ni Leandro ang pangalan mo para kumuha ng mga utang na hindi mo alam. If this sale goes through, ang hasyenda ay mawawala at ikaw ay maiiwang may utang na aabot sa daan-daang milyong piso. You will be bankrupt and possibly jailed for fraud. Paliwanag ni Candela sa isang seryosong tono. Naramdaman ni Tala ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Paano nila nagawa to? Paano naging ganito kasama ang taong minahal ko? Ang pag-ibig ay madalas na nagiging bulag-tala. Pero ang hustisya ay may mga mata, sagot ni Candela, habang may inilalabas na isa pang folder. May nahanap ako, isang dokumentong hindi dapat umiiral. Isang kontrata sa pagitan ni Leandro at ng isang private laboratory 6 na buwan bago mamatay ang papa mo. Kinuha ni Tala ang papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng mabasa ang nakasulat. Ito ay isang purchase order para sa isang uri ng gamot na hindi matatagpuan sa mga lokal na botika, isang substance na nagdudulot ng unti-unting paghina ng puso hanggang sa magmukhang natural na cardiac arrest. Candela, ito ba ang ginamit nila sa papa? Tanong ni Tala, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Possible, pero kailangan natin ng matibay na ebidensya para patunayan ang murder. Sa ngayon, kailangan nating pigilan ang benta bukas. I have a plan, but you need to go back to that house. Kailangan nilang isipin na wala kang alam. Kailangan nilang isipin na kontrolado ka pa rin nila. Hindi ko na kayang bumalik doon, Candela. Natatakot ako, pag-amin ni Tala habang humahagulgol. Hinawakan ni Candela ang balikat ni Tala at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Tala, ang takot ay natural. Pero tandaan mo, ikaw ay isang Villacorta. Ang lupang tinatapakan nila ay sayo. Ang hanging hininga nila ay sayo. Huwag mong hayaang manalo ang mga buitre. Habang pabalik si Tala sa mansyon, bitbit ang bigat ng bagong katotohanang natuklasan, hindi niya napansin ang isang itim na sasakyang nakaparada sa di kalayuan ng simbahan. Sa loob nito, isang lalaki ang dahan-dahang ibinaba ang kanyang binocular. Nandito siya, sir. Kausap niya ang abogada, ulat ng lalaki sa kanyang radyo. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Hayaan mo siya. Sa tingin niya ay nakakatakas siya, pero hindi niya alam na sa bawat hakbang niya, lalong humihigpit ang lubid sa leeg niya. Magkita-kita tayo sa hasyenda bukas. Sisiguraduhin nating hindi na siya makakalabas ng buhay sa lupang yan. Akala mo ba ay hindi ko malalaman, Tala? Akala mo ba ay ganun ako katanga para hindi mapansin ang bawat kilos mo sa loob ng pamamahay na ito? Ang boses ni Doña Corazon ay pumunit sa katahimikan ng silid ni Tala, kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng madilim na gabi. Nakatayo ang matandang babae sa gitna ng silid, hawak ang kanyang rosaryo, habang sa likuran niya ay nakayuko ang katulong na si Sisa. Si Sisa ang katulong na itinuring ni Tala, na parang kapatid, ang tanging taong pinagkatiwalaan niyang magbantay sa kanyang silid habang wala siya. Kakarating pa lamang ni Tala mula sa pakikipagkita kay Candela. Ang kanyang damit ay basa pa rin ng ulan at ang kanyang mga paa ay puno ng putik. Nanigas siya sa pinto, ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Tumingin siya kay Sisa, naghahanap ng paliwanag, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng katulong at ang panginginig ng mga kamay nito. Mama, anong ibig ninyong sabihin? Pilit na tanong ni Tala, ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng malakas na hininga. Huwag ka nang magmaang-maangan. Nakita ka ni Sisa na lumabas ng bintana. Nakita ka niyang may dalang mga dokumento. Bulyaw ni Corazon sabay lapit kay Tala. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala, isang sampal na hindi lamang nagdala ng hapdi sa kanyang balat, kundi nagpaguho rin sa huling piraso ng kanyang tiwala sa mga tao sa paligid niya. Napalingon ang ulo ni Tala sa lakas ng impact. Naramdaman niya ang lasa ng dugo sa kanyang labi, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, dahan-dahan niyang ibinalik ang tingin kay Sisa. Bakit, Sisa? Bakit mo nagawa ito sa akin? Alam mong lahat ng tulong na hiningi mo para sa pag-aaral ng mga kapatid mo, ibinigay ko ng walang pag-aalinlangan, sabi ni Tala sa tono ng matinding pagkabigo. Ang pagharap sa katotohanan na ang kabutihan ay hindi laging sinusuklian ng katapatan. Naalala niya kung paano niya ibinili ng sapatos si Sisa noong nakaraang Pasko, ang parehong sapatos na suot nito ngayon habang tinatraydor siya. Patawad po, Ma'am Tala, pero kailangan ko po ng pera para sa operasyon ng nanay ko. Sabi po ni Doña Corazon, siya na raw po ang bahala sa lahat basta bantayan ko kayo.
Hikbi ni Sisa, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Nakikita mo na tala walang sino man ang kakampi sa'yo rito. Kahit ang mga taong pinapakain mo ay mas pinipili ang pera ng mga Alvarado. Panunuya ni Corazon habang muling hinahaplos ang kanyang rosaryo, isang kilos na tila isang ritual ng tagumpay. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Leandro sa silid. Ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng galit kundi ng isang nakakangilabot na ngiti. Ang ngiti ng isang mangangaso na alam na wala nang kawala ang kanyang huli. Lumapit siya kay Tala at hinawakan ang kanyang baba, pinipilit itong tumingala sa kanya. Nasaan ang mga papel, Tala? Nasaan ang SPA na kinuha mo sa ilalim ng aparador? Tanong ni Leandro sa isang malambing ngunit mapanganib na tono. Nawala ako sa ulan. Nahulog ako sa putikan at tinangay ng tubig. Pagsisinungaling ni Tala kahit alam niyang hindi ito paniniwalaan ng asawa. Tumawa ng mahina si Leandro, isang tunog na tila kalansing ng mga bakal sa loob ng isang bilangguan. Alam mo, sweetheart, hanggang ngayon ay bilib pa rin ako sa galing mong umarte. Pero tapos na ang palabas. Alam kong nagpunta ka kay Candela Reyes. At alam ko ring may itinatago kang duplicate key ng opisina ko. Nanlamig ang buong pagkatao ni Tala. Paano nito nalaman ang tungkol sa susi? Dahan-dahang kinapa ni Leandro ang bulsa ng robe ni Tala at inilabas ang maliit na bakal na susi na nakuha niya kay Corazon. Itinaas niya ito sa harap ng mukha ni Tala. Ang liwanag ng lampara ay tumalbog sa kinang ng susi. Ito ba ang hinahanap mo? Akala mo ba ay ganoon kadaling pagnakawan ang mga Alvarado? Ani Leandro sabay hagis ng susi sa sahig. Ang tunog ng bakal na tumama sa matigas na nara ay tila hudyat ng kamatayan para kay Tala. Lumapit si Leandro sa kanyang tenga at bumulong ang kanyang mainit na hininga ay nagpadala ng kilabot sa leeg ng dalaga. Dahil sa ginawa mo, hindi mo na kailangang maghintay hanggang bukas. Ngayong gabi ililipat ka na namin sa isang lugar kung saan wala nang makakarinig sa'yo. Isang lugar kung saan ang lahat ng baliw na tulad mo ay nararapat na manatili habang buhay. Huminga ng malalim si Tala, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakatingin sa asawa. Papatayin mo rin ba ako tulad ng ginawa mo sa papa ko? Tumigil ang mundo sa loob ng silid. Ang ngiti sa mga labi ni Leandro ay biglang nawala na palitan ng isang madilim at hayop na anyo. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Tala, sapat na para mag-iwan ng pasa sa puting balat nito. Anong sinabi mo, nasik ni Leandro? Alam ko na ang lahat, Leandro. Alam ko ang tungkol sa lason, alam ko ang tungkol sa kontrata sa laboratorio, at hinding-hindi ako titigil hanggang hindi mo nararanasan ang impyernong ibinigay mo sa amin, sigaw ni Tala. Isang marahas na hila ang ginawa ni Leandro, kinaladkad si Tala patungo sa pinto. Corazon, ihanda ang sasakyan. Ngayon nadadalhin natin siya sa San Jose Asylum. Sabihin niyo sa mga katulong na nag-collapse ang isipan niya dahil sa depression. Habang kinakaladkad siya palabas, nakita ni Tala si Sisa na nakatayo sa isang sulok, umiiyak at nakatingin sa kanya. Ngunit wala nang halaga ang mga luha nito. Sa gitna ng pakikipagbuno, naramdaman ni Tala ang isang bagay sa loob ng kanyang bulsa, ang maliit na pito na ibinigay sa kanya ni Mang Tino para sa oras ng panganib. Baliw ka na, Tala. Tingnan mo ang sarili mo, punong-puno ng putik, nagsisisigaw tungkol sa mga bagay na wala namang katotohanan. Masakit para sa akin ito bilang asawa mo, pero kailangan nating tanggapin na kailangan mo ng tulong. Ang boses ni Leandro ay kalmado, halos malungkot pa ang tono, habang marahas niyang itinatulak si Tala sa loob ng sasakyan. Ang ulan ay patuloy na sumasampal sa kalsada, at ang dilim ng gabi ay tila isang malaking kumot na handang lumamon sa anumang bakas ng katotohanan. Sa labas ng mansyon nakatayo si Doña Corazon, nakapayong at hawak ang kanyang rosaryo, habang pinapanood ang sariling manugang na ituring na parang isang hayop na kailangang ikulong. Bitawan mo ako, Leandro, alam mo ang totoo. Alam mong hindi ako baliw. Sigaw ni Tala, ang kanyang boses ay paus na sa pag-iyak at pakikipagbuno. Ang kanyang wedding gown na simbolo sana ng kanyang pangarap ay punit-punit na at nakabalot sa kanyang katawan na tila isang maruming basahan. Iyan ang sinasabi ng lahat ng nawawala sa katinuan, sagot ni Leandro, habang isinasara ang pinto ng sasakyan nang may matinding puwersa dahilan upang mayanig ang buong katawan ni Tala. Umikot siya patungo sa driver's seat at mabilis na pinaandar ang makina. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay ng ulan sa labas.
Tumingin si Tala sa bintana, pinapanood ang pamilyar na mga puno nun ang tubuhan na dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin. Ang Hacienda Villacorta, ang kanyang tahanan, ang kanyang buhay, ay tila nagpapaalam na sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Pera lang ba talaga ang mahalaga sa'yo? Tanong ni Tala, ang kanyang boses ay wala ng galit, tanging isang malalim at tuyong sakit. Tumingin si Leandro sa rearview mirror, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Hindi lang pera, Tala, power. Ang pamilya niyo matagal na kaming minamaliit. Ang tatay mo, akala niya, ay mas mataas siya sa amin dahil lang sa lupang ito. Ngayon ang lupang ito ang magiging libingan mo at ang pangalan ng mga Villacorta ay mabubura na sa kasaysayan. Hinding-hindi ka magtatagumpay, bulong ni Tala. Talaga sino ang maniniwala sa'yo? Ang abogada mong si Candela bukas. Kapag nalaman ng lahat na dinala kita sa San Jose Asylum, dahil nagtangka kang magpakamatay sa gitna ng tubuhan, wala nang magtatanong. Ikaw ang magiging baliw na byuda na hindi kinaya ang lungkot. Naramdaman ni Tala ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Inabot niya ang loob ng kanyang bulsa at hinawakan ang pito na ibinigay ni Mang Tino. Ngunit sa puntong ito, napakalayo na nila sa mga trabahador. Napakalayo na niya sa anumang tulong. Ang sandali ng pinakamalalim na kawalan ng pag-asa. Napatingin siya sa kanyang palad kung saan bumaon ang locket ng kanyang ama kanina. Doon sa gitna ng sakit na amoy niya ang isang bagay sa kanyang sariling balat. Ang amoy ng sariwang katas ng tubo. Ang amoy ng lupang basa. Ang amoy ng kanyang ama. Sa gitna ng impyernong ito, naramdaman niya na ang kanyang ama ay hindi siya iniwan. Ang dugo ng mga Villacorta ay hindi sumusuko sa gitna ng bagyo. You can take my freedom, Leandro. You can take my sanity in the eyes of the world. But you can never take the truth that is buried in this land. Sabi ni Tala, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid kahit na nakagapos ang kanyang mga kamay. Matapang ka pa rin hanggang huli, panunuya ni Leandro habang lalong binibilisan ang takbo ng sasakyan. Maya-maya pa huminto ang sasakyan sa tapat ng isang malaking bakal na gate. Ang karatula sa itaas ay luma na at kinakalawang, ngunit malinaw pa ring mababasa sa ilalim ng liwanag ng kidlat, San Jose Asylum, Mental Health at Rehabilitation Center. Bumukas ang malaking gate na tila isang bunganga ng halimaw. Dalawang lalaking nakasuot ng puting uniforme ang lumabas at lumapit sa sasakyan. Nandito na tayo, sweetheart, your new home, bulong ni Leandro habang binubuksan ang pinto. Hinila si Tala palabas ng sasakyan. Ang mga lalaking puti ay humawak sa kanyang magkabilang braso ng may kalupitan. Sinubukan niyang pumalag, ngunit ang isa sa kanila ay may inilabas na isang hiringgilya, ang parehong bagay na nakita ni Mang Tino noong gabi ng pagkamatay ng kanyang ama. No, please, no, sigaw ni Tala. Tumingin si Leandro sa kanya sa huling pagkakataon, isang ngiting mapanakop ang gumuhit sa kanyang mga labi. Matulog ka ng mahimbing, Tala. Paggising mo, wala na sayo ang hacienda. Naramdaman ni Tala ang pagtusok ng karayom sa kanyang braso. Ang paligid ay dahan-dahang nagdilim, ang mga tinig ay naging malayo, at ang huling nakita niya bago tuluyang mawala ang kanyang malay ay ang figura ni Leandro na dahan-dahang tumatalikod at sumasakay pabalik sa sasakyan. Ang bawat paghinga ni Tala ay tila isang mabigat na pasanin, bawat pintig ng kanyang puso ay isang mahinang paalaala ng buhay sa gitna ng namamanhid niyang katawan. Ang huling alaala niya ay ang malamig na karayom na bumaon sa kanyang balat sa tapat ng gate ng San Jose Asylum. Ngunit nang dahan-dahan niyang idilat ang kanyang mga mata, hindi ang puting kisame ng ospital ang kanyang nakita. Ang bubong ay yari sa tuyong dahon ng nipa at kawayan. Ang amoy ng paligid ay hindi amoy ng gamot o kamatayan, kundi ang bango ng tuyong damo, ang amoy ng usok mula sa kahoy, at ang matamis na halimuyak ng sariwang katas ng tubo. Gising ka na, Hija. Huwag kang biglang babangon dahil malakas pa ang talab ng gamot na itinurok sa iyo. Ang boses na yon ay tila isang angkla sa gitna ng malakas na bagyo. Napalingon si Tala at nakita ang kulubot, ngunit mapagkakatiwala ang mukha ni Mang Tino. Nakaupo ang matanda sa isang maliit na bangko, may hawak na baso ng mainit na tsaa na gawa sa pandan. Mang Tino, nasaan ako? Paano ako nakarating dito? Paos na tanong ni Tala. Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit. Nasa dampa ko tayo sa pinakasulok ng hacienda na hindi na pinupuntahan ng mga tauhan ni Leandro. Noong gabing iyon,
Sa gitna ng malakas na ulan, nagkaroon ng aberya ang sasakyan ni Leandro sa tapat ng tulay. Sa tulong ng ilang mga kasamahan nating sakada, na sawang-sawa na sa kalupitan niya, nagawa naming ilabas ka sa sasakyan habang abala siya sa pakikipag-away sa mekaniko. Akala niya ay nakatakas ka sa gitna ng dilim at nahulog sa ilog. Naramdaman ni Tala ang pagdaloy ng luha sa kanyang mga pisngi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ang mga taong itinuturing na maliit ni Leandro, ang mga manggagawang ni hindi nito tinitingnan sa mata, ang siya palang naging daan ng kanyang kaligtasan. Tiningnan ni Tala ang magaspang at maduming mga kamay ni Mang Tino. Ang mga kamay na ito ang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya, at ang mga kamay na ito ang humila sa kanya mula sa bingit ng kamatayan. Doon niya nahanap ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa dugo o sa pangalang dala mo kundi sa katapatang hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Kailangan mong magpalakas, Tala. Dahil ang katotohanang sasabihin ko sa iyo ay mas masakit pa sa lason na ibinibigay nila. Seryosong sabi ni Mang Tino. Lumapit ang matanda at may kinuha sa ilalim ng kanyang higaan isang lumang cellphone gasgas at may lamat ang screen. Ito ang cellphone ng papa mo. Natagpuan ko ito sa ilalim ng kanyang mesa noong gabing mamatay siya. Itinago ko ito dahil alam kong darating ang araw na kailangan mo ito. Nanginginig ang mga kamay ni Tala nang tanggapin ang cellphone. Binuksan niya ang huling video recording na nakaimbak doon. Ang petsa ay ang gabi ng pagkamatay ng kanyang ama. Sa video makikita ang kanyang ama na nakaupo sa opisina mukhang hapo at hirap huminga. Ngunit malinaw na maririnig ang boses ni Leandro sa background, pirmahan mo na ang paglilipat ng shares Don Villacorta. Hindi na kailangang humantong sa ganito. Hinding-hindi ko ibibigay ang pinaghirapan ko sa isang katulad mong buitre, sagot ng kanyang ama sa pagitan ng pag-ubo. Pagkatapos noon nakita ni Tala ang isang kamay na may hawak na hiringgilya na itinurok sa braso ng kanyang ama. At bago mamatay ang video isang mukha ang sumulpot sa camera, upang siguraduhing patay na ang Don ang mukha ni Nerissa na may suot na tila nakakalokong ngiti. Pinatay nila si Papa. Pinanood nilang mamatay ang Papa ng hagulhol ni Tala. Ang sakit ay tila isang higanting alon na tumama sa kanyang dibdib, dinudurog ang bawat natitirang piraso ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng pighati isang bagong damdamin ang sumibol isang malamig at matalim na paghihigante. Ang baliw na si Tala ay wala na. Ang mahina na si Tala ay namatay na sa gate ng asylum. Ang babaeng nasa harap ni Mang Tino ngayon ay isang Villacorta na handang maningil ng utang sa dugo. Mang Tino, kailangan kong makipag-ugnayan kay Candela at kailangan nating malaman kung kailan ang Grand Gala. Sabi ni Tala, ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Doon natin sila tatapusin, sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Handa kaming sumunod sa iyo, Ma'am Tala. Ang buong hasyenda ay naghihintay lang ng iyong hudyat, sagot ng matanda. Sa labas ng dampa ang liwanag ng umaga ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga puno ng tubo. Ang bagyo ay tapos na ngunit ang tunay na delubyo ay kasisimula pa lamang para sa mga Alvarado. Patawad, Leandro. Tama ka, Kailangan ko nga ng tulong. Hindi ko na alam kung ano ang totoo sa hindi. Ang mga salitang iyon ni Tala ay lumabas sa kanyang mga labi habang nakayuko siya sa harap ni Leandro sa loob ng kanilang marangyang salas. Mukha siyang isang basang sisiw na mumutla nanginginig ang mga kamay at may mga matang tila wala ng ningning ng pag-asa. Ito ang sining ng pagpapanggap na natutunan niya sa gitna ng tubuhan. Ang maging tupa sa harap ng mga lobo upang malaman kung saan nila itinatago ang kanilang mga pangil. Isang linggo na ang nakalipas. Mula nang makatakas, kunwari si Tala sa ilog, at muling matagpuan ng mga tauhan ni Leandro sa kalsada sugatan at tila tuluyan nang nawala sa katinuan. Ngayong gabi bumalik siya sa mansyon hindi bilang ang palaban na si Tala, kundi bilang ang talunang asawa na handa ng sumuko. Sinasabi ko na sa iyo, sweetheart, we only want what's best for you, tama? Ani Leandro habang marahang hinahaplos ang balikat ni Tala. Sa likod ng kanyang mga mata makikita ang kislap ng tagumpay. Akala niya ay tuluyan nang nadurog ang espiritu ng kanyang asawa. Ngayong narito ka na kailangan nating ayusin ang lahat. Ang Grand Gala ay sa susunod na gabi na. Kailangan nating ipakita sa lahat na maayos ka na. Pirmahan mo na ito, Tala, para matapos na ang lahat ng gulo, dagdag ni Doña Corazon, na nakaupo sa kanyang paboritong silya, hawak ang kanyang rosaryo.
Inilapag nito ang special power of attorney sa mesa, ang parehong dokumentong naging sanhi ng lahat ng kanilang paghihirap. Tiningnan ni Tala ang ballpen na nasa tabi ng dokumento. Nararamdaman niya ang matinding pagnanais na itusok iyon sa kamay ni Leandro, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Sa halip dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang kanyang kamay ay sadyang nanginginig ng husto habang inilalapat ang dulo ng ballpen sa papel. Habang kunwaring nag-aalinlangan, lumingon si Tala sa isang malaking portrait ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Sa isang maliit at halos hindi mapansing kilos, hinawakan niya ang gintong locket sa loob ng kanyang bulsa. Naramdaman niya ang lamig ng bakal, tila isang munting paalala na ang bawat linyang isusulat niya ay hindi para sa kanyang pagsuko, kundi para sa kanilang pagbagsak. Pinirmahan ni Tala ang dokumento. Ang tinta ay dahan-dahang bumaon sa papel, tila isang sumpa na tinatapos na ang kapangyarihan ng mga Villacorta. Diyos ko, salamat, bulalas ni Corazon sabay krus sa kanyang dibdib. Ngayon magiging maayos na ang hasyenda. Leandro, tawagan mo na ang mga investors. Sabihin mo tuloy na ang benta pagkatapos ng gala. Hindi nila alam na ang dokumentong pinirmahan ni Tala ay hindi ang original na SPA ni Leandro. Sa tulong ni Attorney Candela, nagawa nilang palitan ang gitnang pahina ng dokumento. Ang pinirmahan ni Tala ay isang kasunduan na naglilipat ng lahat ng utang ni Leandro sa kanyang sariling pangalan at isang pag-amin na ang lahat ng transaksyong ginawa nito gamit ang pangalan ng Hacienda Villacorta ay ilegal at walang pahintulot ng tunay na may-ari. Salamat, Tala! You won't regret this! Sabi ni Leandro sabay halik sa noo ni Tala. Isang halik na naging dahilan upang makaramdam si Tala ng matinding pagkasuklam, tila ba may isang uod na gumagapang sa kanyang balat. Gusto ko nang magpahinga, Leandro. Pagod na ako, mahinang sabi ni Tala. Sige sweetheart, magpahinga ka na. May inihanda kaming espesyal na hapunan para sa'yo bukas, bago ang gala. Isang huling selebrasyon bilang mag-asawa bago tayo magsimula ng bagong buhay. Ani Leandro na may nakakalokong ngiti. Habang paakyat si Tala sa hagdan, narinig niya ang tawanan ni Leandro Corazon at ni Risa sa loob ng opisina. Nagbubukas na sila ng alak, nagdiriwang sa isang tagumpay na akala nila ay hawak na nila. Pumasok si Tala sa kanyang silid at mabilis na nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text kay Candela. The trap is set. Ang mga buitre ay kumakain na sa palad ko. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang puso. Napansin niyang ang kanyang vanity table ay tila ginalaw. Ang bote ng kanyang mga bitamina, ang lason, ay wala na doon. Napatingin siya sa ilalim ng kanyang unan kung saan niya itinatago ang pito ni Mang Tino. Wala na rin ito. Biglang bumukas ang pinto ng banyo sa loob ng kanyang silid. Lumabas si Nerissa, may hawak na baso ng gatas at suot ang isang mapanuyang ngiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara. Akala mo ba, Tala, ay ganoon kami kadaling utuin, bulong ni Nerissa habang dahan-dahang lumalapit. Nakita ko ang pakikipagtagpo mo sa matandang Tino sa tubuhan. At alam ko na hindi gatas ang iniinom mo gabi-gabi. Nanigas si Tala sa kanyang kinatatayuan. Ang hanging hininga niya ay tila naging yelo sa loob ng kanyang baga. Inumin mo ito, Tala, utos ni Nerissa, habang itinataas ang baso ng gatas na alam ni Tala na may halong nakakamatay na dosis ng sedative. Inumin mo ito ngayon din o sisiguraduhin kong hindi ka naaabot sa gala bukas ng buhay. Ubusin mo yan, Tala. Huwag mong subukang lokohin ako dahil alam ko ang bawat galaw mo. Ang boses ni Nerissa ay kasing lamig ng isang patalim na dahan-dahang idinidikit sa lalamunan ni Tala. Nakatayo siya sa tapat ng kama, ang baso ng gatas na may halong lason ay tila isang sumpa sa kanyang kamay. Ang amoy ng gatas ay humahalo sa masangsang na amoy ng chemical, sapat na upang bumaliktad ang sikmura ni Tala. Tumingala si Tala, ang kanyang mga mata ay puno ng mapagkunwaring takot. Bakit mo ito ginagawa, Nerissa? Akala ko ba, kaibigan kita? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Nerissa habang dahan-dahan siyang umuupo sa gilid ng kama. Kaibigan, Tala, ang mga katulad mo ay hindi kinakaibigan. Ginagamit kayo. Ang tanging dahilan kung bakit hinayaan kitang manatili sa buhay ni Leandro ay dahil sa lupang ito. Pero ngayong nakuha na namin ang pirma mo, wala ka ng silbi. You're just a nuisance now.
Naramdaman ni Tala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ito na ang sandali ng katotohanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Ang malamig na salamin ay tila nagyayelo sa kanyang palad. Sa isang iglap nagkunwari siyang mabulunan at malakas na umubo dahilan upang mabitawan niya ang baso. Bumagsak ang baso sa sahig, nagkadurog-durog ang kristal na parang mga pangarap na hindi na kayang mabuo pa. Ang gatas ay kumalat sa mamahaling alpombra tila isang mantsa na hinding-hindi na mabubura. Tang na ang tanga mo talaga, bulyaw ni Nerissa habang mabilis na tumatayo para hindi mabasa ang kanyang sapatos. Patawad, Nerissa, nahihilo lang talaga ako. Hikbi ni Tala ang kanyang mukha ay nakabaon sa kanyang mga palad. Sa likod ng kanyang mga kamay ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo at matalas. Bahala ka sa buhay mo. Magdusa ka sa pagkahilo mo riyan. Anyway, bukas ay tapos na ang lahat, ani ni Nerissa, bago marahas na lumabas ng silid. Kinabukasan ang buong mansyon ay puno ng ingay at pagmamadali. Ang grand gala para sa ika-50 anibersaryo ng Hacienda Villacorta ay gaganapin na sa gabi. Dumating ang mga sikat na designer makeup artist at mga caterer. Sa gitna ng kaguluhan, nanatili si Tala. Sa loob ng kanyang silid pinagmamasdan ang kanyang kasuotan para sa gabing iyon. Isang pulang Filipiniana. Ang kulay nito ay kasing tingkad ng dugo, kasing bagsik ng apoy. Habang hinahawakan niya ang tela na alaala niya ang sinabi ng kanyang ama, ang pula tala ay hindi lang kulay ng pag-ibig. Ito ang kulay ng mga taong handang itaya ang lahat para sa kanilang dangal. Isinuot niya ang damit, ang bawat butones ay tila isang bala na inilalagay niya sa kanyang baril. Ang kanyang anyo sa salamin ay hindi na ang biktima kundi ang hukom. Bago siya bumaba, pumasok si Doña Corazon sa silid. Tiningnan ng matanda si Tala mula ulo hanggang paa, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Masyadong magarbo ang suot mo para sa isang babaeng malapit ng itapon sa kangkungan, panunuya ni Corazon. Habang inaayos ang kanyang mamahaling perlas. Tandaan mo Tala, kahit anong ganda ng balot mo, isa ka pa ring talunang ulila. Pagkatapos ng gabing ito, wala ka ng hasyenda, wala ka ng asawa, at wala ka ng pangalan. Ang pangalan ko ay sa akin, Mama. At ang lupang ito ay nakikinig sa bawat salitang sinasabi niyo. Mahinahong sagot ni Tala, ang kanyang boses ay may lalim na nagpatigil sa matanda. Lumabas si Corazon na padabog ang pinto, ngunit hindi na ito inintindi ni Tala. Kinuha niya ang USB drive mula sa loob ng kanyang locket, ang USB na naglalaman ng video ng pagpaslang sa kanyang ama at ang mga illegal na transaksyon ni Leandro. Ito ang kanyang huling alas. Ngunit nang akmang lalabas na siya, narinig niya ang boses ni Nerissa mula sa labas ng bintana sa balkonaheng malapit sa kanyang silid. Leandro, tingnan mo ito. May nakita ako sa drawer ni Tala habang naglilinis ang mga katulong kanina. Nanigas ang buong pagkatao ni Tala. Sumilip siya ng bahagya at nakita ang dalawa na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak ni Nerissa ang isang USB drive, ang decoy na USB na sadyang iniwan ni Tala sa drawer para iligaw sila. Ano ito? Tanong ni Leandro. Hindi ko alam, pero mukhang itinatago niya ito ng maigi. Baka ito ang ebidensyang sinasabi niya, ani ni Nerissa. Isang nakakangilabot na tawa ang pinakawalan ni Leandro habang marahas na pinipiga ang USB sa kanyang kamay hanggang sa mabasag ang plastic na casing nito. Akala niya talaga ay mas matalino siya sa atin. Ngayong wala na ito, wala na siyang laban. Halika na, Nerissa. Oras na para batiin ang ating mga bisita at ipahayag ang pagbebenta ng hasyenda. Habang pinapanood ni Tala ang dalawa na pababa ng hagdan, isang malamig na ngiti ang sumilip sa kanyang mga labi. Ang USB na winasak ni Leandro ay walang laman kundi mga lumang kanta ng kanyang ama. Ang tunay na lason ay nasa kamay pa rin niya. Ang gabi mong ika-50 anibersaryo ng Hacienda Villacorta ay nababalot ng ningning ng libu-libong bumbilya na nakasabit sa mga naglalakihang puno ng akasya. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon ay ang amoy ng nagbabadyang unos. Ang malawak na damuhan ay napuno ng mga pinakamataas na tao sa lipunan, mga politiko-negosyante at mga dayuhang investors na lahat ay nakasuot ng kanilang pinakamagarbong barong Tagalog at nagagandahang gown. Sa gitna ng entablado nakatayo si Leandro Alvarado. Ang kanyang ngiti ay kasing kinang ng mga kristal na chandelier sa loob ng mansyon. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak,
tila isang haring nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Sa tabi niya ay si Doña Corazon na animoy isang reyna sa kanyang asul na terno, hawak pa rin ang kanyang perlas na rosaryo habang nakikipag-usap sa mga asawa ng mga senador. Ladies and gentlemen, tonight is not just about the past, it's about the future. Anunsyo ni Leandro ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong garden sa tulong ng malalakas na speaker. Ang Hacienda Villacorta ay papasok na sa isang bagong era, isang era ng modernization at mas malaking kita. Kasama ang ating mga bagong partners mula sa ibang bansa, sisiguraduhin nating ang lupang ito ay magiging sentro ng komersyo sa buong Negros. Isang masigabong palakpakan ang sumunod sa kanyang talumpati. Ang mga dayuhang investors ay tumatango habang ang mga sakada na nakatayo sa malayo sa labas ng bakod ng mansyon ay nananatiling tahimik. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangamba para sa kanilang kinabukasan. And where is the lovely Maris Telata? Tanong ng isang matandang investor. Sabi nila ay hindi raw maganda ang kanyang kalusugan. Naku, don't worry, my wife is just recovering. Sagot ni Leandro na may kasamang malungkot na buntong hininga. Masyado siyang naging emotional sa pagkawala ng kanyang ama, pero mamaya ay lalabas siya para magpasalamat sa inyong lahat. Sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng mansyon ay dahan-dahang bumukas. Ang ingay ng mga tawanan at tunog ng mga kubyertos ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Mula sa kadiliman ng bukana ng pinto, lumabas ang isang figura na tila isang nagbabagang apoy sa gitna ng gabi. Si Tala. Nakapulang Filipiniana siya, ang disenyo ay simple, ngunit puno ng awtoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod inilalantad, ang kanyang mukha na hindi nakakikitaan ng kahit anong bakas ng lason o pagkabaliw. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, tila dalawang matalas na hiyas na handang sumugat. Huminto si Tala sa tuktok ng hagdan at dahan-dahang hinawakan ang nara na rehas. Naramdaman niya ang gasgas sa kahoy, ang parehong rehas na hinahawakan ng kanyang ama, tuwing umaga habang pinagmamasdan ng hasyenda. Sa sandaling iyon, hindi siya isang biktima. Hindi siya ang baliw na asawa. Siya ang huling Villacorta. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, ang bawat hakbang niya ay puno ng dignidad. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat sa paligid. Siya ba yan? Akala ko ba ay hindi na siya nakakakilala ng tao? Bulong ng isang donya. Ang ganda niya at parang wala siyang sakit, sagot ng isa pa. Napatigil si Leandro sa kanyang kinatatayuan. Ang baso sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog nang makita niya ang kanyang asawa. Tumingin siya kay Corazon na tila nagtatanong kung paano ito nangyari. Si Nerissa naman na nakatayo sa gilid ay napakagatlabi sa tindi ng selos at takot. Tala to sweetheart, bati ni Leandro habang pilit na ibinabalik ang kanyang composure. Lumapit siya at akmang hahawakan ang kamay ni Tala, ngunit mabilis itong iniwas ng dalaga. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Tala, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang kahit anong panginginig. Salamat sa pagpunta sa huling gabi ng Hacienda Villacorta, sa ilalim ng pamumuno ng mga Alvarado. Isang malakas na bulong-bulungan ang muling sumiklab. Tumingin si Leandro kay Tala, ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Anong sinasabi mo, Tala? Masyado ka na yata talagang pagod. Halika na rito. Hindi, Leandro. Ngayong gabi ang katotohanan ang magsasalita. Putol ni Tala. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa paligid. Ang musika ay tumigil. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol na bitay. Isang malakas na liwanag ang lumabas mula sa projector, patungo sa malaking puting pader ng mansyon. Ang unang imahe na lumabas ay hindi ang kasaysayan ng hasyenda, kundi ang mukha ni Leandro na nakikipaghalikan kay Nerissa sa loob ng sariling silid ni Tala. Ano ito? Patayin niyo yan! Sigaw ni Doña Corazon, ang kanyang boses ay tuminis sa takot. Ngunit walang sumunod sa kanya. Ang mga tauhan sa tech booth ay mga sakada na tapat kay Mang Tino. Ang video ay nagpatuloy at ang susunod na eksena ang siyang nagpatahimik sa buong Negros. Patayin niyo ang projector na yan. Sinisiraan lang ako ng baliw na babaeng iyan. Guard, ilabas si Tala. Ngayon din, ang bulyaw ni Leandro ay pumailan lang sa gitna ng kadiliman, ngunit ang kanyang boses na dati ay puno ng awtoridad ngayon ay nanginginig sa takot. Ang mga bisita ay nanatiling nakapako sa kanilang kinatatayuan,
Ang kanilang mga mata ay hindi maalis sa malaking screen na nakapaskil sa pader ng mansion. Doon sa harap ng lahat ng matataas na tao sa Negros lumitaw ang pinakamadilim na lihim ng mga Alvarado. Ang video ay nagpalit mula sa malaswang eksena ni Leandro at Nerissa tungo sa isang malabo, ngunit malinaw na tagpo sa loob ng opisina ng yumaong Don Villacorta. Nakita ng lahat ang ama ni Tala na nahihirapang huminga nakasandal sa kanyang upuan. At nakita rin nila ang kamay ni Leandro na may hawak na hiringgilya mabilis na itinurok sa braso ng matanda. Maririnig ang boses ni Nerissa sa background malamig at walang puso. Siguraduhin mong hindi na siya magigising, Leandro. Ang hasyenda ay sa atin na. Isang kolektibong pagpigil ng hininga ang bumalot sa buong garden. Ang katahimikan ay kasing bigat ng isang hatol na bitay. Kahit ang ihip ng hangin sa mga puno ng tubuhan ay tila tumigil upang panoorin ang pagbagsak ng mga buitre. Hindi iyan totoo, fake news iyan, edited ang video na iyan, sigaw ni Doña Corazon, habang pilit na itinatago ang kanyang nanginginig na mga kamay sa loob ng kanyang alampay. Ang kanyang perlas na rosaryo ay nalaglag sa sahig, nagkadurog-durog ang mga butil nito tila ang kanyang sariling dangal na wala ng pag-asang mabuo pa. Dahan-dahang naglakad si Tala patungo sa gitna ng entablado. Ang kanyang pulang Filipiniana ay nagniningning sa ilalim ng muling pagbukas ng mga spotlight. Ang bawat hakbang niya ay may tunog ng katarungan. Ang lason na ibinigay niyo sa papa ko ay ang parehong lason na pilit niyo ring ipinapakain sa akin sa loob ng 1 taon. Simula ni Tala ang kanyang boses ay malinaw at mariin tumatagos sa bawat sulok ng hasyenda. Gusto niyo akong gawing baliw para makuha ang lupang ito. Pero nakalimutan niyo ang isang bagay, ang lupang ito ay may memorya. Ang bawat patak ng dugo ng mga Villacorta na dumanak dito ay sumisigaw ng paghihiganti. Inabot ni Tala ang kanyang leeg at dahan-dahang tinanggal ang mamahaling kwintas na ibinigay ni Leandro, isang kwintas na binili gamit ang perang ninakaw sa mga sakada. Hinayaan niya itong mahulog sa lupa, isang simbolo ng pagputol sa huling tanikala na nag-uugnay sa kanya sa mga Alvarado. Tala, tumigil ka na, sigaw. Sigaw ni Leandro habang akmang susuguri ng asawa. Wala kang ebidensya. Isang video lang iyan na gawa-gawa mo. Wala nga ba isang bagong boses ang sumabat mula sa likuran ng mga bisita? Lumabas si Attorney Candela Reyes kasama ang isang grupo ng mga pulis na nakasuot ng kanilang uniforme. Hawak ni Candela ang isang makapal na folder. Mr. Leandro Alvarado, mayroon kaming hawak na warrant for your arrest. Pahayag ni Candela sa isang seryosong tono. Hindi lang para sa falsification of documents at fraud, kundi para sa murder ng Don Villacorta. Mayroon kaming testimonya mula sa private laboratory kung saan mo binili ang lason at ang pirma mo sa special power of attorney na nakuha namin kanina ay naglalaman ng iyong sariling pag-amin. Nanlamig ang mukha ni Leandro. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay napalitan ng isang anyo ng matinding desperasyon. Tumingin siya sa kanyang paligid, naghahanap ng kakampi, ngunit lahat ng kanyang kaibigang negosyante ay dahan-dahang umatras. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng entablado. Nerissa Corazon, gawin niyo ang paraan, bulyaw ni Leandro, ngunit si Nerissa ay mabilis na tumalikod at sinubukang tumakas patungo sa likod ng mansyon, habang si Corazon ay napaluhod na lamang sa sahig, humihingi ng tawad sa isang birhen na hindi na nakikinig sa kanya. Tapos na ang palabas, Leandro, bulong ni Tala habang tinitingnan ng asawa ng diretso sa mga mata. Ang Hacienda Villacorta ay hindi kailanman magiging sayo, dahil ang lupang ito ay para lamang sa mga marunong magmahal dito, hindi sa mga gustong pumatay para rito. Habang pinaliligiran ng mga pulis si Leandro, isang mabilis na kilos ang ginawa nito. May inilabas siyang isang maliit na lighter at itinapon ito sa tuyong dekorasyong dayami sa tabi ng entablado. Kung hindi mapupunta sa akin ang lupang ito, walang makikinabang dito. Sigaw ni Leandro habang ang apoy ay nagsisimulang gumapang ng mabilis. Ang sigawan ng mga bisita ay nagsimulang mamayani. Ang usok ay dahan-dahang lumalaganap at sa gitna ng kaguluhan nakita ni Tala si Leandro na pilit na tumatakas patungo sa kadiliman ng tubuhan. Ang init ng apoy ay dumampi sa balat ni Tala, ngunit hindi niya ito ininda. Ang masidhing galit na nag-aalab sa kanyang dibdib ay mas matindi pa kaysa sa anumang sunog na kayang likhain ni Leandro. Habang ang mga bisita ay nagkakagulo at nagtatakbuhan patungo sa ligtas na lugar,
Nanatiling nakatitig si Tala sa anino ng kanyang asawa, na mabilis na naglalaho sa pagitan ng matatayog na puno ng tubo. Hindi ka makakatakas, Leandro, Matt. Bulong ni Tala sa kanyang sarili. Sa tulong ni Mang Tino at ng iba pang mga sakada, mabilis na naapula ang apoy sa entablado gamit ang mga balde ng tubig mula sa malapit na irigasyon. Ang mga trabahador na dati ay yuko ang ulo sa harap ni Leandro, ngayon ay tumayo ng may paninindigan. Sila ang naging kuta ni Tala sa gabing ito. Ma'am Tala, doon siya dumaan sa daanang patungo sa lumang ilog, sigaw ni Mang Tino, habang itinuturo ang direksyon kung saan gumagalaw ang mga dahon ng tubo. Mabilis na sumunod ang mga pulis kasunod si Tala. Ang dilim ng tubuhan ay tila isang maze na nakakalito para sa mga hindi sanay, ngunit para kay Tala ang bawat pasikot-sikot dito ay bahagi ng kanyang pagkabata. Alam niya kung saan ang mga hukay, kung saan ang mga matatalim na dulo ng dahon, at kung saan ang mga daanang walang labasan. Narinig ni Tala ang mabibigat na paghinga ni Leandro mula sa dikalayuan. Ang tunog ng mga yabag nito sa tuyong lupa ay nagpapakita ng pagmamadali at takot. Maya-maya pa isang malakas na kalabog ang narinig na dapa si Leandro sa isang nakatagong ugat ng puno. Nang maabutan nila ito, nakasandal si Leandro sa isang malaking puno ng akasya hinihingal. At punong-puno ng putik ang kanyang mamahaling barong Tagalog. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nasukol sa isang sulok. Huwag kayong lalapit, papatayin ko kayo. Banta ni Leandro habang may iwi na wasiwas na piraso ng matulis na kahoy. Dahan-dahang lumapit si Tala, ang kanyang pulang Filipiniana ay tila isang babala sa gitna ng kadiliman. Huminto siya ilang metro ang layo sa asawa. Ang liwanag ng mga flashlight ng pulis ay tumama sa mukha ni Leandro, inilalantad ang kanyang tuluyang pagkasira. Wala ka nang matatakbuhan, Leandro. Ang lupang ito na pilit mong ninakaw ang siya mismong humuli sa'yo, sabi ni Tala sa isang malamig at matatag na boses. Tumingin si Tala sa paligid sa mga sakadang nakapaligid sa kanila nang may mga sulo sa kamay. Naramdaman niya ang lakas ng kanyang mga ninuno. Ang Hacienda Villacorta ay hindi lang basta lupa at pera. Ito ay ang mga tao, ang pawis at ang dangal na binalak ni Leandro na yurakan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tala na ang kanyang ama ay nakangiti mula sa kabilang buhay. Tapos na ang pagtatago. Patawarin mo ako, Tala. Gagawin ko ang lahat, ibabalik ko ang lahat. Mahal kita, sweetheart, alam mo yan. Pagmamakaawa ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan hanggang sa huling sandali. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa harap ko, sagot ni Tala. Ang pag-ibig ay hindi pumapatay. Ang pag-ibig ay hindi lumalason. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng buhay ng iba. Mabilis na dinaluhong ng mga pulis si Leandro at pinutasan ang kanyang mga kamay. Sa kabilang banda naman, nakita ni Tala si Doña Corazon na kinaladkad din ng mga awtoridad mula sa mansyon kasunod si Nerissa na nahuli habang sinusubukang itago ang mga ninakaw na alahas sa kanyang bag. Ang sigaw ng pagmumura ni Corazon ay unti-unting naging mahinang hikbi habang isinasakay sila sa patrol car. Lumapit si Attorney Candela kay Tala at hinawakan ang kanyang balikat. It's over, Tala. Secured na ang lahat ng ebidensya. Ang hasyenda ay mananatili sa ilalim ng iyong pangalan. At ang mga utang na ginawa ni Leandro ay mapapatunayang ilegal. Huminga ng malalim si Tala. Tumingala siya sa langit kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip. Ang madilim na gabi ng Hacienda Villacorta ay natapos na. Salamat, Candela. Salamat, Mang Tino. Sabi ni Tala habang pinagmamasdan ang kanyang mga tauhan na dahan-dahang bumabalik sa kanilang mga dampa, may baon na bagong pag-asa. Nanatiling nakatayo si Tala sa gitna ng tubuhan hanggang sa tuluyang sumikat ang araw. Ang kanyang pulang damit ay nagniningning sa ilalim ng liwanag, simbolo ng isang bagong simula. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa mansyon, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala ng mga lihim na mensahe sa kanya? Sino ang lihim na kakampi na alam ang bawat galaw ni Leandro? Sa kanyang pagpasok sa opisina ng kanyang ama, nakita niya ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa. Sa loob nito ay may isang lumang litrato, isang litrato ng kanyang ama, kasama ang isang batang lalaki na hindi niya kailanman nakilala. Sa likod ng litrato may nakasulat na mensahe, ang katarungan ay nakamit na, ate. Pero ang kwento ng mga Villacorta ay hindi pa tapos. 6 na buwan ang mabilis na lumipas
Mula nang ang gabi ng lagim ay naging bukang liwayway ng katarungan sa Hacienda Villacorta. Ang hanging humihihip sa malawak na tubuhan ay hindi na nagdadala ng amoy ng lason at takot, kundi ang matamis na halimuyak ng masaganang ani at ang amoy ng basang lupa pagkatapos ng ulan. Ang mga dahon ng tubo ay dahan-dahang sumasayaw sa ilalim ng gintong liwanag ng araw, tila ba nagpupugay sa kanilang tunay na reyna. Nakatayo si Tala sa balkonahe ng mansyon doon sa lugar, kung saan dati ay pinapanood niya ang kanyang sariling pagbagsak. Ngunit ngayon ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang balat ay may malusog na kulay ng isang babaeng muling nabuhay. Wala na ang maputlang anyo ng lason. Napalitan ito ng liwanag ng isang kaluluwang nahanap na ang kanyang kapayapaan. Ma'am Tala, handa na po ang mga truck para sa pagbiyahe ng mga asukal sa bayan. Ang mga sakada ay naghihintay sa inyo para sa tradisyonal na pagbabasbas. Animang Tino na dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang matanda ay maayos na ang suot at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Ngumiti si Tala, isang tunay at tapat na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Salamat Mang Tino, bababa na ako. Gusto kong ako mismo ang magpasalamat sa kanila sa pananatiling matapat sa ating pamilya. Bago siya bumaba, dumaan muna si Tala sa opisina ng kanyang ama. Sa ibabaw ng mesa naroon ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang gintong locket at ang litrato ng batang na lalaki na nahanap niya 6 na buwan na ang nakalipas. Hanggang ngayon ang pagkakakilanlan ng kanyang kapatid sa labas ay nananatiling isang misteryo, ngunit hindi na ito nagdudulot ng takot sa kanya. Sa halip, ito ay nagbibigay sa kanya ng bagong layunin ang hanapin ang natitirang piraso ng kanyang pamilya at itama ang anumang pagkakamali ng nakaraan. Tiningnan niya ang huling ulat mula kay Attorney Candela. Si Leandro at Nerissa ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa pagpatay at malawakang pandaraya. Si Doña Corazon naman, dahil sa kanyang katandaan at lumalalang sakit, ay nananatili sa isang pasilidad sa loob ng bilangguan kung saan ang tanging kasama niya ay ang kanyang rosaryo at ang mga anino ng kanyang sariling kasamaan. Napaisip si Tala na patawad na ba niya sila. Huminga siya ng malalim habang pinagmamasdan ang larawan ni Leandro na dahan-dahan niyang inilagay sa loob ng drawer. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit o kaya ay tatanggapin niya silang muli. Ang pagpapatawad ay ang desisyon niyang huwag nang hayaang kontrolin ng galit ang kanyang bukas. Pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag at pinalaya niya ang kanyang puso mula sa tanikala ng paghihiganti. Ang Obong Hacienda Villacorta ay hindi na lamang isang negosyo para sa kanya. Ito ay naging isang santuwaryo ng paghilom. Sa bawat butil ng asukal na nalilikha ng lupang ito, nararamdaman niya ang pagmamahal ng kanyang ama at ang sakripisyo ng bawat manggagawa. Natutunan niya na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa vault ng bangko, kundi sa katapatan ng mga taong handang tumayo sa tabi mo sa gitna ng bagyo. Lumabas si Tala sa mansyon at naglakad patungo sa gitna ng mga sakada. Sinalubong siya ng mga palakpakan at masisiglang bati. Isang bata ang lumapit sa kanya at nag-abot ng isang tangkay ng ligaw na bulaklak. Yumuko si Tala at tinanggap ito. Ang kanyang puso ay tila isang punlang dahan-dahang bumubukas sa ilalim ng ulan. Sa kanyang huling sulyap sa mansyon, nakita niya ang anino ng kanyang ama sa bintana ng opisina, isang gunita lamang ngunit sapat na, upang malaman niyang ang lahat ay nasa ayos na. Ang baliw na si Tala ay naging isang alamat ng katatagan sa buong Negros. Ang kwento ng mga Villacorta ay hindi pa tapos, ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, alam ni Tala na ang susunod na kabanata ay isusulat niya gamit ang sarili niyang mga kamay, hindi na sa tinta ng lason, kundi sa tamis ng tunay na kalayaan. Ang lupa ay muling nagbigay ng bunga at sa ilalim ng asul na langit ang Hacienda Villacorta ay muling naging tahanan.